Sa daigdig ng Blue Star kung saan ang teknolohiya ay kaparehas lamang sa nakaraang buhay ng ating bida, ay laganap ang mga mababangis na halimaw. Pero ang lahat ng mga tao dito, ay may oportunidad na magising ang mga natatago nilang kakayahan at kapangyarihan. At ang mga nakakapag-awaken ng mga malalakas na antas ng kapangyarihan, ay siyang namumuno at nangingibabaw sa daigdig na ito. Samantala si Xu Jingming na isang time traveler, ay nakapag-awaken lamang ng isang E-level na antas ng kapangyarihan. Pero dahil sa nagkaroon siya ng tinatawag na Deep Blue System, ang kanyang E-level na electric superpower, ay na-upgrade at naging isang S-level Purple Thunder. At ayon sa kanyang system, ay kailangan niyang pumaslang ng mga mababangis na halimaw, upang maka-earn siya ng tinatawag na superpower points. Kung saan ay kailangan niyang makaipon ng 1,500,000 puntos upang muli, ay ma-upgrade ang kanyang abilidad sa SSS level na Chaos Thunder. At ang umpisa nga ng kwento ni Xu Jingming patungo sa pagiging isang maalamat, at makapangyarihang tao sa daigdig ng Blue Star, ay sa Jiangcheng Second High School, Senior Class 5, kung saan ay sinabi ng kanilang guro, na bukas na umano ang hinihintay ng lahat, at ito nga ay ang Unified Exam, at ang ilang taon na pag-aaral nila ay paghahanda para sa araw ng exam na ito. Sunod ay sinabi ng kanilang guro na si Chen Fan, na ang mga mag-exam para sa liberal arts, ay kailangang umuwi ng maaga ngayong araw, upang may handa ang lahat ng kanilang kagamitan at panulat na kakailanganin. Habang ang mga mag-exam naman umano para sa martial arts, ay kailangan ding ihanda ang kanilang mga baluti at sandata. Bukod doon ay muli ding pinaalala ng kanilang guro, na ang martial arts exam ay masyadong mapanganib, kung saan ay maaari silang mamatay habang kumukuha ng pagsusulit, kung kaya naman ay hindi umano nito nirerekomenda, na kumuha ng martial arts exam ang mga may antas na D-level at pababa. Dahilan naman upang mapabuntong hininga si Xu Jingming o ating bida, habang tinatanong nito ang kanyang sarili, kung siya daw ba ang tinutukoy ng kanilang guro. Sunod ay sinabi nga sa atin, na sa mundong ito ay nagsisimulang ma-awaken ang bawat isa, sa edad na 16, kung saan ay magkakaiba umano ang abilidad na kayang ma-awaken ng bawat isa. Bukod doon ay magkakaiba din ang antas ng mga abilidad nila, ayon sa Blue Star Rating System, ay nahahati sa 9 na antas ang mga ito, at karamihan na daw sa mga taong naninirahan sa mundong ito, ay nakakapag-awaken lamang ng abilidad na mayroong antas na F-rank at D-rank. At nabibilang nga ang ating bida sa mga mayroong mabababang antas, dahil ang abilidad niya ay isang mahinang kuryente lamang, kung saan ay para lamang daw itong isang stun gun. At habang nakatingin nga si Xu Jingming sa kanyang abilidad, ay biglang hinampes ng isang lalaki ang kanyang lamesa, at agad na tinanong ang ating bida, kung matapos daw ba ang lahat ng sinabi ng kanilang guro, ay magpapatuloy pa siya sa martial arts exam. Sunod ay mapanglait nga nitong sinabi sa ating bida, na isang i-rank na basura lamang umano siya, kaya naman magiging isang malaking kahihiyan lamang siya sa kanilang paaralan, pag nagpatuloy ito sa martial arts exam. Sabay tanong kung bakit umano hindi na lang liberal exam ang kunin ni Xu Jingming, at matapos nun ay magtrabaho na lang siya sa kumpanya ng kanilang pamilya, nang sa ganun ay makaraos ito sa pang-araw-araw niyang buhay. Pero bigla namang lumapit si Lin Qingluan, at pasigaw nga nitong sinabi kay Wan Tian, na mas mainam umano kung ang sarili na lamang niya ang alalahanin niya. Dahilan upang bigla itong magalit, at sinabi kay Lin Qingluan, na ipapakita umano niya sa dalagitang ito, kung sino talaga ang magaling at malakas pagdating ng Unified Exam. At habang naglalakad nga ito palayo, ay sinabi niyang ang pretty boy umanong si Xu Jingming, ay siguradong mamamatay sa lugar ng pagsusulit. Gayunpaman, ay sinabi naman ni Lin Qingluan sa ating bida, na wag na lang umano nitong pansinin ang mga sinabi ni Wan Tian, dahil ang bawat isa umano ay mayroong kanya-kanyang halaga sa daigdig na ito. Sunod ay sinabi nga nito sa ating bida, na hindi daw ba at magiging maayos din naman ang buhay niya, kung sakaling liberal arts na lang ang kanyang exam na kukunin, at mamuhay sa syudad ng ligtas at payapa, pero nanatili namang tahimik si Xu Jingming. Sunod ay sinabi nga ni Xu Jingming sa atin, na sa bansa ng Daksha, kung saan siya ay kasalukuyang namumuhay, ay nahahati sa dalawa ang pinakamataas na antas ng edukasyon, at ito nga ay ang liberal arts at martial arts. Kaya naman ang mga may mabababang uri ng antas, at walang lakas ng loob sa pakikipaglaban, ay mas pinipili ang liberal arts, kung saan ay sinusubok ang talino sa pagsusulit na ito, at ang mga pinipili ang landas ng liberal arts, ay ang mga namumuhay bilang pangkaraniwang tao. Habang ang mga estudyante namang kumukuha ng pagsusulit sa martial arts,
ay pinapadala sa iba't ibang lokasyon, at dito nga ay nakataya ang kanilang mga buhay, sa pakikipaglaban sa mga mababangis na halimaw. Bukod doon, ay makakapasok lamang sila sa mga tinatawag na Awakened University, kung makakapasa sila sa pagsusulit. At matapos ang ilang taon ng training sa ilalim ng mga paaralang ito, ay dun pa lamang umano sila makakapag-breakthrough, mula sa tinatawag na unranked state, hanggang sa maging tunay na silang mga ranked awakened, na nagtataglay ng mga malalakas na kapangyarihan. Sunod ay napabuntong hininga na nga lang si Xu Jingming, habang iniisip na ang kanilang guro at si Lin Qingluan umano, ay masyado ang pag-aalala na mapahamak siya sa martial arts exam. Pero ang daigdig nga daw na ito ay puno ng panganib, kaya naman kahit iwasan niya ang mapanganib na martial arts exam, ay maaari pa din siyang mapahamak, dahil anumang oras ay maaari umanong lusubin ng mga mababangis na halimaw ang kanilang lugar. Sunod ay naalala nga ni Xu Jingming, na ang kanyang mga magulang sa daigdig na ito, ay namatay mula sa tinatawag nilang beast tide, at kung sakaling maulit ang pangyayari na magkaroon ng beast tide, ay ayaw na nitong matulad sa dati, na wala siyang magawa upang protektahan ang mga mahalagang tao sa kanyang buhay. Sunod ay sinabi nga ni Xu Jingming, na kahit ano pa umano ang sabihin nila, ay pipiliin pa din niya ang martial arts exam, at pagsapit nga ng hapon sa kanyang tirahan, ay nagpatuloy ito sa kanyang pag-eensayo. Sunod ay binalot niya ng kidlat ang kanyang sibat, pero matapos nga ng isang was-iwas niya nito, ay bigla siyang nakaramdam ng pagod, kung saan ay unti-unti ding naglaho ang kanyang kidlat, at agad na din siyang napabuntong hininga kasabay ng pagsabi nito, na hindi na umano niya kayang magpatuloy sa pag-eensayo. At habang nakahiga nga ito at nakahawak sa kanyang ulo, ay sinabi niyang matapos niyang ma-awaken ang kanyang abilidad, ay agad niyang pinili ang sibat upang maging kanyang sandata, pero matapos ang 2.5 taon, ay nasa beginner level pa din siya. Bukod doon ay sinabi nga din ni Xu Jingming, na gumastos umano siya ng 300,000 para sa teknik na Lightning Gale Break, kaya naman kahit papano umano, ay masasabi niyang mas malakas siya ng bahagya sa mga pangkaraniwang E-rank awakened. Pero ang death rate o bilang nga daw ng mga estudyanteng D-rank pababa sa martial arts exam, ay tumataas kada taon, kaya naman kung nais talaga umano niyang makapasok sa Awakened University, ay kailangan niyang ibigay at gawin ang lahat ng kanyang makakaya. At ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay lumabas ang isang blue screen sa kanyang harapan, at sa screen na ito ay nakasaad ang system activating, dahilan upang manlaki ang kanyang mga mata, nang dahil sa gulat. At matapos ngang ma-activate ang kanyang system, ay tinanong nito kung nais ba ng ating bida na ma-claim ang newbie pack, dahilan upang bigla din siyang bumangon at agad na tinanong ang kanyang sarili, kung ito na daw ba ang tinatawag na Transmigrators Cheat System. Agad na din niyang tinanong ang system, kung ano ang nilalaman ng newbie pack, at agad din namang sumagot ang system, kung saan ay sinabi nito na ang newbie pack ay naglalaman ng S-rank na abilidad, bukod doon ay mayroon din itong kasama na 200 ability points. Dahilan upang biglang pagpawisan ang ating bida, at hindi nga siya makapaniwala, dahil sa Daksha umano na isang malaking bansa, ay isang tao lamang ang lumalabas na mayroong S-rank na abilidad, kada 3 o 4 na taon. At pag mayroong lumabas nga daw na may S-rank na abilidad, ay pinag-aagawan nito ng mga malalaking Awakened University, bukod doon, ay hindi mabilang na resources din ang inuubos nila sa mga may S-rank, dahil kino-cultivate nila ang mga ito, upang maging isang tinatawag na top-tier powerhouse. Sunod ay agad nga nitong pinasok ang kanyang kamay sa system, at sinabi na ang basurang E-rank na katulad niya, ay nabigyan ng pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay, kaya naman hindi niya ito palalampasin, at agad nga niyang sinabi na nais niyang buksan ang newbie pack. At matapos nga niyang ma-claim ang newbie pack, ay agad siyang nakatanggap ng 200 ability points sa kanyang account, bukod doon ay agad ding nagsimula ang pag-unlock nito sa S-rank na abilidad, at ito nga ay tinatawag na Violet Firmament Divine Lightning. Agad na ding nabalot ng bayulenting kidlat ang kanyang puso, kung saan ay masyado ang sakit na nararamdaman nito, habang ang system naman niya ay pinapakita ang progress ng pag-unlock niya, sa isang S-rank na abilidad. Sunod ay nabalot na nga ng malakas at bayulenteng kidlat ang buo niyang katawan, na siyang naging dahilan ng pagsabog sa kanyang tirahan, dahilan naman upang biglang mapatanong ang isang bata, kung ano daw kaya ang nangyayari sa bahay nila Xu Jingming. Agad na ding nakaramdam ng takot ang mga taong nakasaksi sa pangyayari, habang tinatanong kung ano daw kaya ang nangyari sa batang Xu Jingming, sabay sabi na kailangan nilang tumawag agad ng bumbero. Habang si Xu Jingming naman, ay patuloy ang sakit na nararamdaman sa pag-unlock ng kanyang abilidad, hanggang sa bigla na nga lang din nagdilim ang kalangitan,
at agad na ding lumabas ang isang dragon na kidlat mula sa kalangitan. Samantala, kasabay naman ito ay naramdaman ng lalaking ito ang nakakatakot umanong kidlat, bukod dun ay masyadong malakas na pressure din umano ang kanyang nararamdaman, kaya napapatanong din siya, kung hindi daw kaya isang mabangis at mapanganib, na lightning attribute na halimaw ang kasalukuyang pasugad sa kanilang lugar. Sunod ay bigla nga ding nagdilim ang muka ng matandang ito, at sinabi niya sa Jiang Cheng 3rd Legion, na kailangan umano nilang ipatupad ang pinakamataas na alerto sa buong lugar. Samantala, ang kidlat na dragon naman ay mabilis na bumulusok, patungo sa gusali kung nasaan ang ating bida, habang patuloy itong nababalot ng bayolenteng kidlat. Dahil dito ay masyado nga ang sigaw ni Xu Jingming sa sakit na kanyang nararamdaman, pero ilang sandali lang din ang nakalipas, ay natapos na ang transformation ng kanyang abilidad, hanggang sa unti-unti ngang naglalaho ang kanina lamang, ay napaka-bayolenteng kidlat. Matapos nito ay agad na binalot ni Xu Jingming ng kidlat ang kanyang kamay, at masyado nga ang tuwa ng ating bida, dahil ramdam umano niya na talaga namang ibang-iba ang antas na abilidad na ito, kumpara sa dati niyang kidlat na tila isang stun gun lamang. Bukod doon ay sinabi nga din niya, na mukhang sapat na umano ang isang atake gamit ang bago niyang abilidad, upang pagpira-pirasuhin ng isang tao. Pero nang matapos niyang makita ang nangyari sa kanilang bahay, ay naisip niyang nagdulot ng kaunting kaguluhan ang bago niyang abilidad, gayunpaman ay nagpapasalamat pa din naman siya, dahil kalaunan ay nakontrol din niya ang bago niyang abilidad, dahil kung hindi umano ay tiyak na mas malaking pinsala ang naidulot nito. Bukod doon ay naisip nga din niya, na mas mainam umano kung sa labas na lang niya sinubukan, o susubukan ang bago niyang abilidad. Sunod ay naalala nga niya, ang patungkol sa 200 ability points, kaya naman agad niyang binuksan ang kanyang system, habang napapatanong kung para saan, o kung saan niya maaaring gamitin ang ability points. Agad namang sumagot ang kanyang system, at sinabi nga nito na maaaring magamit ang ability points, upang ma-upgrade ang kanyang level at abilidad. Bukod dun ay maaari din umanong makita ng ating bida, sa system panel ang total ability points niya. Kaya naman agad din itong sinabi, na gustong-gusto umano niya ang cheat system na ganito, dahil sa direkta itong sumasagot at simple lamang ito, agad na din niyang binuksan ang system panel. At sa kanyang ang system panel, ay makikita natin ang pangalan ng ating bida, gayon na din ang kanyang level bilang awakened, bukod doon ay nakalagay din dito ang kanyang abilidad, gayon na din ang antas nitong S-rank, ayon din dito ay mayroon siyang physique na 121 vitality, at spirit na 140 Hz. At dahil bukas na nga ang unified exam nila, ay naisip ng ating bida na kailangan niyang gamitin ang kanyang ability points, dahil kailangan niyang pataasin at palakasin ang kanyang abilidad bilang paghahanda. Pero dahil sa patungkol lamang sa physique at spirit ang abilidad sa kanyang system, ay naisip nito na mas mainam kung parehas niya itong palalakasin, at agad na niyang ginamit ang kanyang mga ability points, upang ma-upgrade ang mga ito. Agad na din niyang naramdaman ang pagbabago at pagtaas ng kanyang kapangyarihan, at hindi nga makapaniwala ang ating bida, na ganito daw pala ang pakiramdam ng pagtaas o paglakas ng kanyang katawan at kaisipan. Ang physique ability nga pala, ay tumutukoy sa kanyang physical na pangangatawan, habang ang spirit naman ay tumutukoy sa kanyang kaisipan at kapangyarihan. Sunod ay inikom nga nito ang kanyang kamao, at agad na sinubukan ang panibago niyang lakas at kapangyarihan. Matapos nito, ay sinabi niyang mas mataas na ngayon ang kanyang mga basic stats, kaya naman ang kanyang pakikipaglaban at control sa kanyang abilidad, ay tiyak na mas mataas at malakas na din. Sunod ay sinabi nga ni Xu Jingming, na ang kanyang physique at spirit ay tumaas ng 20 puntos bawat isa, at ibig sabihin daw nito, ay tatas ng 1 puntos ang abilidad niya, sa bawat 5 ability points na kanyang makukonsumo. Agad na din niyang naisip, na tiyak umanong magiging madali na lamang para sa kanya, ang makapasok sa mga Awakened University. Pero napapatanong nga din siya, kung ano daw kaya ang magiging rank niya, dahil ang bilang ng kandidato sa Jiangnan Province, ay umaabot ng mahigit 700,000, bukod doon ay napapatanong din siya sa kanyang sarili, kung paano daw kaya niya malalagpasan, ang mga geniuses na mula pagkabata pa lamang, ay tinuturuan na ng mga sikat at malalakas na awakened. At gamit nga ang kanyang paa, ay kinuha nito ang kanyang sibat, at sinabi na kailangan niyang magtungo sa martial arts gym, upang alamin at masubukan ang kasalukuyan niyang lakas. Pero mayroon ngang biglang sumipa sa pintuan ng kanyang bahay, at ito nga ay ang mga bumbero na tinawagan ng mga nakasaksi sa pangyayari, kaya naman masyado ang gulat ng ating bida, na napapatanong sa kung ano ang nangyayari. Agad namang sinabi ng isa sa mga bumbero,
na nakatanggap nga daw sila ng emergency call patungkol sa isang sunog sa lugar na ito, pero sinabi naman ng ating bida, na sanhi lamang daw yun ng fluctuation ng enerhiya mula sa kanyang training, bukod doon ay sinabi nga din niya, na maayos naman na daw ang lahat. Kaya naman napabuntong hininga na lang din ang mga ito, at nagpapasalamat dahil sa wala namang sakunang naganap, bukod doon ay sinabi nga din nila, na kailangan na umano nilang umalis kaagad. Pero bago nga umalis ang mga bumbero, ay napatingin pa ang isa sa ating bida, at sinabi na hindi na umano kapani-paniwala ang antas ng mga kabataan ngayon, dahil isang training lang daw pala ang naging sanhi ng kaguluhan kanina. Samantala pag-alis nga ng mga bumbero, ay agad namang lumabas ang ating bida, at dito nga ay tinanong pa siya ng kanyang mga kapitbahay, kung wala bang nangyaring masama sa kanya, matapos ng malakas na apoy, pero sinabi lang naman ito na ayos lang naman siya. Kaya naman nagpapasalamat ang mga ito dahil walang nangyaring masama sa ating bida. Sabay tanong kung patungo ba siya ngayon sa martial arts gym, at sinabi nga ni Xu Jingming na oo umano, dahil kailangan pa niyang mag-training, kaya naman masyado ang papuri ng mga ito sa kanya, at sinabing masyado siyang masipag, hindi tulad ng kanilang mga anak. Sunod ay sinabi nga sa atin, na ang mga awakened umano ay kailangang mag-training, upang palakasin ang kanilang physique at spirit, nang sa ganun ay lumakas din ang kanilang mga abilidad. At ang martial arts gym nga ay binuo, upang makapag-provide ng training grounds at kagamitan para sa mga awakened, pero hindi umano kaya ng bawat pamilya, ang umupa ng pribadong lugar o kwarto sa martial arts gym. Sunod ay sinabi sa atin, na sa bansa ng Daksha, ay ang mga Thunder at Violent Bear ang nangungunang martial arts gym. At ang Violent Bear Martial Arts Gym nga daw, ay mayroong taunang bayad na 100,000, kaya naman ang mga estudyante mula sa mayayamang pamilya lamang ang nakakapasok dito, habang ang Thunder Martial Arts Gym naman, ay libre lamang para sa mga high school na estudyante. At habang patuloy nga sa paglalakad ang ating bida, ay napansin niya ang isang babae, at ito nga ay walang iba kundi si Tang Chi na pinsan ng ating bida. Si Tang Chi ay isang maganda at sikat na awakened sa kanilang paaralan. At agad nga din siyang tinawag ni Xu Jingming, upang tanungin kung patungo din ba siya sa Thunder Martial Arts Gym. Agad din naman siyang nilinggan ni Tang Chi, at sinabing oo umano, sabay sabi ding kasama niya ang kanyang mga kaibigan, kaya naman agad ding nagpaalam ang ating bida. At sa pag-alis nga ni Xu Jingming, ay naisip ni Tang Chi na tila may kakaiba umano, dahil ibang-iba ang aura ni Xu Jingming kumpara sa dati, habang ang kanyang kaibigan naman, ay agad na tinanong kung sino umano ang gwapong lalaki na yon. Sinabi naman ni Tang Chi na nakakabatang pinsan niya si Xu Jingming, at tulad nila ay isa din siyang high school student, sabay sabi na bukas umano ay kukuha ng pagsusulit sa martial arts ang ating bida. Habang ang isang hambog naman, ay agad niyang tinanong si Xiaoya kung bakit masyado siyang matanong, sabay tanong na din kung na-inlove na ba ito sa pinsan ni Tang Chi, na hindi naman ipinagkaila ni Xiaoya, dahil para sa kanya ay napakagwapo umano ni Xu Jingming, at kung hindi nga daw basura o mahinang nilalang si Xu Jingming, ay tiyak na bagay silang dalawa. Bukod doon ay handa siyang isuko agad ang bandera ng Bataan. Pero agad nga ding nawasak ang puso nito, matapos sabihin ni Tang Chi na isang E-rank lamang si Xu Jingming, dahilan upang manghinayang na lang din si Xiaoya, at sinabing nakakahiya umano ang basurang tulad niya, kahit na gwapo pa siya. Habang ang hambog naman, ay sinabing malakas ang loob ng ating bida, dahil kahit isang E-rank lamang siya ay kukuha pa din siya ng pagsusulit sa martial arts, sabay sabi na hanga umano siya sa katapangan ni Xu Jingming. Pero sinabi naman ni Tang Chi, na ano daw ba ang saysay ng katapangan ni Xu Jingming, at tiyak nga daw na masyadong mapanganib para sa kanyang pinsan ang martial arts exam, kaya kung siya umano ang masusunod, ay mas nanaisin niyang wag nang magpatuloy sa martial arts exam ang kanyang pinsan. Pero bigla nga siyang hinayla ni Xiaoya, at sinabi na tama na umano ang usapan patungkol sa basura niyang pinsan, sabay sabi din na hindi daw ba ang sadya nila dito, ay ang Thunder Martial Arts Gym. At sa paglalakad nga nila, ay sinabi ni Tang Chi na 3 taon umano siyang nag-training sa Violent Bear Martial Arts Gym, at ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na makikita niya ang Thunder Martial Arts Gym, at ang paglilibot nga daw nila dito, ay upang ma-relax ang kanilang katawan at kaisipan, para sa exam bukas. Samantala sa Thunder Martial Arts Gym naman, ay napansin ni Xu Jingming na tila gamaan ang kanyang sibat, sabay tanong kung dahil ba ito sa paglakas ng kanyang physique o pangangatawan. Pero dahil bukas na nga ang martial arts exam, ay wala na umano siyang oras para maghanap pa ng bagong sandata, at naisip na mas mainam kung susubukan na lang niya ang kanyang lakas, nang hindi gumagamit ng enhancement ability. Agad nga siyang naghanda sa pag-atake,
at ilang sandali lang ang nakalipas ay inatake nito ang isang training pad, upang sukatin ang kanyang lakas. At matapos nga ng pinsala na naidulot ng kanyang pag-atake, ay sinabi ng ating bida na ang lahat ng kagamitan sa martial arts gym, ay gawa umano sa mga basic memory metal, at basta hindi lumagpas sa limitasyon nito ang ginawang pag-atake, ay babalik sa normal ang anumang pinsala. At matapos nga niyang makita ang resulta ng kanyang pag-atake, ay sinabi ni Xu Jingming na naging doble umano ang physical niyang lakas, sabay sabi ding ang normal na lakas umano ng awakened ay 100 puntos lamang. Sunod ay naisip nga ng ating bida, na kailangan niyang subukan ang lakas ng kanyang bagong abilidad, kaya naman agad niyang tinipon ang kidlat sa kanyang kamay, at matapos ng kanyang ginawang pag-atake, ay nakakuha ito ng 3,021 puntos. Dahilan upang makaramdam ito ng labis na kagalakan, dahil tulad nga daw ng kanyang inaasahan, na hindi talaga pangkaraniwan ang mga S-rank na abilidad. Bukod doon ay sinabi nga nito, na ang pangkaraniwang lakas umano ng First Order, ay umaabot lamang sa 1,000 puntos, pero siya na hindi pa man isang First Order ay nalagpasan na ang pangkaraniwang puntos, kaya masasabi umano niya na ang kanyang abilidad, ay katulad na ng mga mid-tier First Order na ability users. Sunod ay muli nga niyang ginamit ang kanyang abilidad, at sinabi na hindi pa umano ito ang kanyang limitasyon, dahil sa pagkakataong ito, ay nais naman niyang subukan ang pinagsamang lakas ng kanyang abilidad at physical na pangangatawan, bukod doon ay gagamit nga din daw siya ng ability enhancement, at ang magiging pag-ataking ito, ay ang matatawag niyang killing move. Sunod ay naghanda na nga ito sa kanyang pag-atake, at bago pa man tumama ang kanyang pag-atake, ay ginamit nito ang kanyang abilidad na Electric Gale, kung saan ay tinipon nito ang kidlat sa dulo ng kanyang sibat, at kasabay nga ng kanyang pagsigaw ay isang malakas na pagsabog ang naganap, dahilan upang mayanig ang buong lugar at mapatanong ang mga tao dito, kung may lindol bang nagaganap. Agad nga ding pinagpawisan ang hambog na ito, at hindi nga siya makapaniwala, habang sinasabi na ang fluctuation umano ng kapangyarihan na kanilang naramdaman, ay siguradong kasing taas ng antas ng kapangyarihan ng mga tinatawag nilang ability user. Kaya naman agad ding nagtaka si Xiaoya, dahil ang buong akala nga daw niya ay para lamang sa high school student ang palapag na ito. Bukod dun ay sinabi nga din ni Xiaoya, na sa pagkakaalam umano niya ay nasa Violent Bear Martial Arts Gym, ang lahat ng mga baliw at may malalakas na kapangyarihan. Habang ang hambog naman na ito, ay sinabi na malamang umano na isa sa mga baliw na yon, ay nagtungo dito sa Thunder Martial Arts Gym upang mag-ensayo, sabay tanong na din kung hindi daw kaya, may bagong high school student na naging isang ganap ng ability user. At habang hindi nga makapaniwala si Tang Chi, ay sinabi niyang kailangan nilang magmadali, upang malaman kung sino ang bagong ability user, at habang naglalakad nga sila ay sinabi niyang sa lugar umanong ito niya naramdaman, ang fluctuation kanina lamang. Pero bigla nga din silang napatigil matapos makasalubong ang ating bida, na agad tinanong ni Tang Chi kung pauwi na daw ba siya, na agad din naman kinumpirma ni Xu Jingming, sabay sabi na kailangan na niyang maghanda para sa exam bukas. Kaya naman agad sinabi ni Tang Chi na good luck umano sa ating bida, sabay sabi ding mag-iingat siya sa pagsusulit, pero itong hambog na lalaki naman, ay sinabing wag na umano nilang pansinin ang pinsan ni Tang Chi, dahil mas mahalagang makita nila kung sino ang nagdulot ng energy fluctuation kanina. At matapos nga silang makarating sa lugar, ay agad na tinanong ni Tang Chi kung ito na ba ang lugar, na agad namang kinumpirma ng hambog na lalaki, pero matapos nga nilang buksan ang pintuan, ay tumambad sa kanila ang mga sira-sirang kagamitan, kaya hindi sila makapaniwala sa naidulot nitong pinsala. Agad nga ding tinanong ni Xiaoya, kung anong klase daw kaya ng abilidad, ang may kakayahang wasakin ng mga memory metal na kagamitan sa gym, sabay tanong kung totoo daw kayang may high school student talaga, na mayroong ganitong lakas. Pero sinabi naman ng hambog na ito, na malamang umano sa hindi isang estudyante ang may dulot nito, dahil hanggang sa ngayon nga daw, ay nararamdaman pa din niya ang bakas ng kapangyarihan sa lugar, sabay sabi na malamang sa second order ability user umano, ang malamang sa naligaw at nagkamaling gamitin, ang abilidad sa lugar na ito. Agad na ding sinabi ng mga hambog na ito, na sigurado umano sila na walang estudyante ang may ganito kalakas na kapangyarihan, dahil maging ang mga geniuses umano sa capital ay hindi ganun kalakas, sabay sabi na paano pa kaya dito sa probinsya ng Jiangcheng lang. Pero bigla nga ding nanlaki ang mga mata ni Xiaoya, habang sinasabi na tanging si Xu Jingming lamang ang nakita nilang naglalakad kanina, sabay tanong kung hindi daw kaya si Xu Jingming ang may kagagawa nito, sabay sabi din na malamang sa isang super genius si Xu Jingming, at malamang umano na tinatago lang niya ang kanyang lakas, kung saan ay masasaksihan lamang nila ito bukas sa exam.
Pero sinabi naman ng mga hambog na mukhang nisusobrahan na umano sa pagbabasa ng manhwa si Xiaoya, sabay tanong kung saan ba niya napulot ang idea na yon. Habang ang isa naman, ay sinabi na dapat umano ay mayroon talagang taglay na lakas ang isang tao, upang ganap nitong maitago ang tunay niyang lakas, habang si Xu Jingming nga daw ay isang irangk lamang, kaya maswerte na daw ang ating bida, kung magkakaroon siya ng 300 puntos na lakas ng pag-atake. Sunod ay sinabi nga ng hambog na ito, na hindi lamang daw iisa ang daan patungo sa kwartong ito, kaya malamang na sa kabilang daan umano lumabas ang may dulot nito, sabay tanong kay Tang Chi kung ano sa tingin niya, pero sinabi lang naman itong malamang sa ganun na nga. Gayunpaman matapos niyang mapansin ang butas sa pader, ay agad niyang naisip na ang butas na ito, ay tila isang marka mula sa pag-atake gamit ang isang sibat, dahilan upang mapatanong siya sa kanyang sarili, kung hindi daw kaya tinataya na ni Xu Jingming ang lahat ng kanyang makakaya, para sa darating na martial arts exam. Samantala kinabukasan nga sa araw ng pagsusulit, ay makikita nating nakarating na sa lugar ang mga estudyante na kukuha ng pagsusulit, at ang mga estudyanteng ito nga ay mayroong iba't ibang abilidad at kagamitan, kasama na dito ang ating bida. At habang naglalakad-lakad nga ang mga estudyanteng ito, ay masyado ang kanilang gulat nang makakita sila ng isang silawit, kung saan ay agad ngang sumigaw ang mga ito, at sinabi na tila isang unicorn rhino umano ang kanilang nakita, sabay sabi ding hindi daw ba at masyado itong brutal, dahil sa pagkakaalam nila, ay tanging shadow cats at iron pigs lamang ang mga halimaw dito. Ano naman ngayon kung unicorn rhino ngayon wika naman ng isang lalaki, kaya biglang natakot at nagulat ang ibang estudyante, pero muli ay sinabi pa ng lalaking may hawak na espada, na hindi sila karapat-dapat maging ability user, kung hindi nila kakayanin ang mabangis na halimaw tulad ng unicorn rhino. Habang si Xu Jingming naman, ay napapatanong kung sino umano ang lalaking may hawak ng espada, dahil tila umano puro lamang siya salita, at sumagot nga si Liu Jia na kaibigan ng ating bida, kung saan ay sinabi nito na, sino pa nga ba, kundi si Zhou Mingyang, ang tinatawag na Gentle Wind Sword ng First High. Sunod ay sinabi nga ni Liu Jia na mayroon umano itong B-rank na abilidad, at yun ay ang Light and Swift Gale. Bukod dun ay nag-breakthrough na din daw ito sa unranked state, kung saan ay magiging isa na siyang first order ability user. Kung ganoon ay siya pala yun wika naman ni Xu Jingming, sabay sabi na siya pala ang inaasahan ng lahat, na manggunguna sa martial arts exam na ito ngayong taon. Sabay tanong sa kanyang sarili, kung sino daw kaya ang mas malakas sa kanilang dalawa. Hanggang sa biglangang sumigaw ang isang lalaki upang kunin ang kanilang atensyon, matapos nito ay nagpakilala siya bilang si Wang Haiyang, at siya umano ang Commander-in-Chief para sa magaganap na pagsusulit, dito sa Jiangcheng Martial Arts Exam. Sunod ay sinabi nito na bago mag-umpisa ang pagsusulit, ay nais niyang ipaalam sa lahat ang mga mahalagang puntos, at sinabi nga din niyang magsisimula ang pagsusulit sa 9 ng umaga, kung saan ay matatapos ito sa 9 ng gabi. Sunod ay sinabi nga niya, na magaganap ang kanilang pagsusulit sa nawasak na syudad sa kanyang likuran, at tulad ng mga nakaraang taon ay nahahati umano ang lugar sa outer perimeter, central area, inner circle at core area. Bukod doon ay sinabi din niya, na ang bawat estudyante ay makakakuha ng magkakaibang puntos sa bawat halimaw na mapapatay nila, at ang mga mas matataas na antas nga daw ng halimaw, ay makakapagbigay ng mas mataas din na puntos. Pero pinaalala nito sa lahat ng mga kukuha ng pagsusulit, na ang core area ay tila isang bonus na lugar umano, para sa mga top students o estudyante na mayroong malalakas na abilidad lamang, sabay sabi na dapat alamin nila ang kanilang limitasyon, at huwag isugal ang buhay para sa puntos. Dahilan upang maisip naman ng ating bida, na malamang sa outer perimeter lamang daw umano sana siya, pero dahil sa isang S-rank na ang kanyang abilidad, ay sisiguruhin umano niyang magtutungo siya sa inner circle, o maaari ding sa core area para sa mas mataas na puntos. Sunod ay sinimula na nga ang pagbibigay ng mga kagamitan para sa exam, at dito ay sinabi ng kanilang guro na may 3 kagamitan umano sila. Isa nga dito ay ang smartwatch, na siyang magbibigay ng puntos, depende sa mga halimaw na mapapatay nila. Sunod ay ang tactical bags na naglalaman ng 3 energy bars, energy drink at isang disposable medical kit, upang masiguro na sasapat ang kanilang lakas sa loob ng 12 oras. Bukod doon ay mayroon din silang tinatawag na safety sphere. Ang kagamitang ito ay maaaring gumawa ng high-voltage electricity net sa palibot ng user, kung saan ay hindi ito kayang wasakin ng mga pangkaraniwang halimaw lamang. Sunod ay sinabi nga ng kanilang guro, na ang paggamit umano sa safety sphere, ay nangangahulugan na doon na nagtatapos ang pagsusulit ng isang estudyante, gayunpaman ay mas mahalaga pa din daw ang kanilang buhay,
Kaya naman agad na nagpasalamat ang ating bida sa kanyang guro, at sinabi na kayang-kaya na daw niya ito. Matapos nito ay bigla namang tinawag ni Lin Qingluan ang ating bida, upang tanungin kung may grupo na ba siya, sabay tanong na din kung nais ba niyang sumama sa kanila, habang si Liu Jia naman, ay sinabi na siya na daw ang bahala sa ating bida, dahil si Liu Jia nga ay isang bagong awaken lang din, pero ang abilidad nito ay isa namang C-rank. Pero matapos makita ng kagrupo nila ang ating bida, ay pinaalalahan na nila si Lin Qingluan, na ito umano ay ang martial arts exam. Bukod dun ay 5 estudyante lamang umano sa bawat grupo, kaya kung kasama nila si Xu Jingming, ay paano na umano sila makakakuha ng mataas na score sa exam. Pero sinabi naman ng kaibigan ng ating bida, na napag-usapan na daw nila ang patungkol dito kanina, sabay tanong kung bakit tila nagbago agad ang isip nila. Pero sinabi naman ng isa sa mga ito, na sino daw bang mag-aakala na kukuha talaga ng pagsusulit ang ating bida, habang ang isa naman ay sinabi na ayaw daw niya sa pabigat. Kaya naman masyado ang galit ng kaibigan ng ating bida sa kanilang kagrupo, at habang pinipigilan nga niya ang kanyang kaibigan, ay sinabi nito na nagpapasalamat siya sa pag-imbita sa kanya. Gayunpaman ay plano nga daw niyang mag-solo sa pagsusulit na ito, kaya mas mainam kung humanap na lang sila ng iba. Agad naman itong tinanong kung sigurado daw ba ang ating bida, habang si Lin Qingluan naman ay bahagyang nalungkot, at sinabi na lang na mag-iingat si Xu Jingming, habang ang isang hambog naman, ay biglang inakbayan si Lin Qingluan, at sinabi na mabuti naman at alam ni Xu Jingming kung saan siya lulugar. Sunod ay sinabi nga ng mga ito, na kailangan nilang hanapin si Guang Tian upang makumpleto ang kanilang grupo, habang ang ating bida ay bigla namang nangiti sa pag-alis nila, at sinabing kahit wala sila, ay kayang-kaya niyang makakuha ng mataas na puntos. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay agad na nilang pinakawalan ang mga drone sa lugar ng pagsusulit, kasabay ng pagsabi nila na ang 2037 Jiangcheng Martial Arts College exam, ay ganap ng magsisimula. Kaya naman agad na nagtakbuhan papasok sa exam site ang mga estudyante, habang sinasabi na ang layunin daw nila, ay ang makapasok sa Jiangnan Ability User University, habang ang iba naman ay sinabing, gagawin umano nila ang lahat ng makakaya nila sa pagkakataong ito. Sunod ay makikita nga natin ang pinsan ng ating bida, gayon na din ang iba pang mga estudyante mula sa sikat na paaralan, bukod doon ay nagmamadali ding pumasok ang lalaking ito, na siyang inaasahan ng lahat na manggenguna sa pagsusulit ngayong taon, habang ang ating bida naman, ay tamang petex lang sa hulian, habang iniisip na patungo na siya ngayon sa lugar ng pagsusulit. Matapos nito ay agad ngang ginamit ni Xu Jingming ang smartwatch, kung saan ay agad niyang nakita ang mga detalye patungkol sa kanya. Sunod ay agad ding lumabas ang leaderboard sa exam, kung saan ay nangunguna agad dito si Zhou Mingyang, na inaasahan na din naman daw ng ating bida, sabay sabi na oras na din upang simulan niya ang pagpatay sa mga mababangis na halimaw. At habang patuloy nga siya sa pagtakbo, ay naisip niyang malayo-layo umano ang core area mula sa outer perimeter, gayunpaman ay magpapatuloy lang umano siya patungo ng core area. At ilang sandali pa nga ang nakalipas habang patuloy na tumatakbo ang ating bida, ay bigla itong nagulat, matapos niyang makita ang isang nakahandusay at walang malay na estudyante, matapos itong atakihin ng mabangis na halimaw. Sunod ay hindi nga siya makapaniwala sa natamong pinsala ng kanyang nakita, at mukhang wala na din umano itong naging pagkakataon, upang magamit ang safety sphere niya, sabay sabi na hindi na umano siya magtataka ngayon, kung bakit paulit-ulit na sinasabi ng kanyang guro, na wag na siyang kumuha ng martial arts exam. Sunod ay naisip nga ng ating bida, na kung hindi siya nagkaroon ng S-rank na abilidad, ay malamang sa ganito din ang mangyayari sa kanya, dahil matapos umanong kumuha ng pagsusulit ang isang estudyante, ay wala na talaga itong atrasan, sabay sabi na masyado talagang brutal ang martial arts exam. Agad nga din niyang ginamit ang smartwatch ng lalaking ito, upang tawagan ang logistics team sa pagsusulit, habang iniisip na ang oportunidad sa pagsusulit ay sadyang mapanganib, at hindi lahat ay mayroong pagkakataon, upang baguhin ang kanilang kapalaran. Pero bigla nga ding nagulat ang ating bida, matapos niyang mapansin na palapit sa kanya ang mga mababangis na halimaw, at dahil dito ay naisip niyang sinadya ng mga halimaw, na mag-iwan ng isang buhay na estudyante sa lugar, dahil ito umano ay tiyak na patibong ng mga halimaw para sa katulad niya. At matapos nga lang din ang ilang sandali, ay agad na naglunsad ng pag-atake ang halimaw patungo kay Xu Jingming, pero madali naman niya itong naiwasan, at habang nakatingin nga siya sa halimaw na ito, ay sinabi niyang mabilis ang paggalaw ng halimaw, bukod doon ay matatalim din ang mga kuko nito, bukod doon ay lalagpas umano sa 1 tonelada, ang lakas ng pagkagat nito, sabay sabi na karapat-dapat nga ang halimaw na ito, sa pangalan niyang Newbie Killer.
At habang muli ngang naghahanda ng pag-atake ang halimaw sa ating bida, ay naisip niyang ang aura nito ay sadyang mabangis, kaya naman tiyak na matatakot talaga ang mga pangkaraniwang awaken lamang. Ayon nga din daw sa mga nasagap niyang tsismis, ay talaga namang natatakot ang mga awaken sa unang beses na makaharap nila ang mga halimaw, dahil dito, karamihan umano sa mga awaken ay natutulala at namamatay na lamang, sapagkat hindi na nila nagagamit ang buo nilang abilidad, nang dahil sa takot. Kaya naman ang mga mayayamang pamilya umano, ay talagang bumabayad ng mga special ability user, upang magsilbing gwardiya ng kanilang mga anak, hanggang sa masanay ang mga ito na makipaglaban sa mga mababangis na halimaw. Pero ang ating bida nga daw ay walang kakayahan, upang bumayad ng mga special ability user na gwardiya, bukod doon ay ito din ang unang beses na may makakalaban siyang mabangis na halimaw, gayunpaman ay agad naman niyang ginamit ang kanyang abilidad. At habang pasugad nga sa kanya ang halimaw na ito, ay sinabayan naman niya ito ng pag-atake, na naging dahilan ng pagkamatay ng mabangis na halimaw, dahil dito ay naisip ng ating bida, na mukhang wala umanong epekto sa kanya, ang mabangis at nakakatakot na aura ng mga halimaw na ito. Matapos nito ay agad ngang siyang nakatanggap ng notification mula sa kanyang system, kung saan ay nakasaad dito ang pagpatay niya sa isang shadow cat, bukod doon ay nakatanggap din siya ng 3 ability points. Sunod ay sinabi nga sa atin, na ang mga mababangis na halimaw umano ay nahahati sa 9 orders, mula 1st order hanggang 9th order, at ang mga mas mababang uri nga daw ng halimaw sa 1st order, ay tinatawag na unranked beast, kung saan ay katumbas ng lakas ng mga ito, ang mga pangkaraniwang tao na bagong awaken pa lamang. Matapos nito ay agad na tinignan ng ating bida ang mapa sa lugar, habang sinasabi na ang pagpatay niya sa mga halimaw, ay paraan upang makalakam siya ng ability points, na magagamit naman niya upang ma-upgrade ang kanyang abilidad. Pero ang mga unranked Vikis Beast nga daw, ay hindi nakakapagbigay ng mataas na puntos sa kanya. At dahil sa hindi naman siya naaapektuhan ng mga mababangis na aura ng halimaw sa lugar na ito, ay wala na umanong punto na manatili pa siya sa outer area, sabay sabi na kailangan niyang makarating ng central area, sa lalong madaling panahon. At habang patungo nga ang ating bida sa central area, ay patuloy naman siya sa pagpatay ng mga halimaw na kanyang nadadaanan, kaya naman patuloy din ang pagpasok ng ability points sa kanya. Bukod dun ay mas mataas na nga din ang bigay ng puntos, ng mga napapatay niyang halimaw dito. Makalipas pa nga ang ilang sandali, ay sinabi ni Xu Jingming na madaming puntos na ang kanyang naiipon, ngunit kulang pa din siya sa karanasan sa pakikipaglaban, maaari naman daw niyang magamit ang kanyang abilidad, upang agad na patayin ang mga nakakalaban niyang halimaw, pero alam nga ng ating bida, na hindi ito ang tamang paraan upang mapag-ibayo niya ang kanyang abilidad. Bukod doon ay mas mataas nga din daw ang konsumo sa enerhiya, ng mga matataas na antas ng abilidad, at kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang abilidad, ay hindi pa ito aabot ng 1 oras, habang ang dati naman niyang abilidad na isang E-rank, ay umaabot umano ng 3 oras. Sunod ay naisip nito na ang martial arts exam ay tatagal ng 12 oras, kaya naman hindi niya maaaring sayangin ang kanyang enerhiya, bago pa siya makarating sa core area. Sunod ay naisip niyang magpapatuloy na lang muna siya sa kanyang ginagawa, kung saan ay pinapatay niya ang mga halimaw gamit lamang ang physical na lakas niya. Gayon na din ang kaalaman niya sa paggamit ng sibat, upang mapag-ibayo pa niya ito. Hanggang sa bigla nga siyang napansin ng isang unicorn rhino, at agad na nitong hinabol ang ating bida, kung saan ay bigla na lang din tumilansak ang isang sasakyan, matapos itong mabangga at suwagin ng unicorn rhino. Mabilis nga din itong nahabol ang ating bida, pero bago pa man siya tamaan ng unicorn rhino, ay bigla siyang umikot at tumalon patungo sa itaas nito, sunod ay ginamit nga niya ang kanyang sibat, upang atakihin ang ulo ng unicorn rhino. At dahil sa matagumpay niyang pag-atake, ay agad niyang napabagsak at napatay ang malaking halimaw, kaya naman naisip niyang mas bumibilis na siya sa pagpatay ng mga halimaw, sabay tanong sa kanyang sarili, kung hindi daw kaya nag-breakthrough na sa sunod na antas, ang kaalaman niya sa sibat nang hindi niya namamalayan. Agad na din niyang binuksan ang kanyang system, at dito ay nakumpirma ng ating bida na nag-breakthrough nga ang abilidad niya sa paggamit ng sibat, dahil ang antas nito ay intermediate level na. Dahil dito ay napagtanto din ng ating bida, na mukhang tama umano ang kanyang desisyon, gayon na din ang naiisip niyang mapag-ibayo talaga niya ang kanyang kaalaman sa sibat, habang nagkakaroon siya ng sapat na karanasan sa pakikipaglaban. Sunod ay sinabi nito na ang intermediate spearmanship, ay nagbibigay ng kakayahan ng mas mahusay na paggamit sa sibat, sabay tanong kung ano daw kaya ang mangyayari, kung mas mapag-ibayo pa niya ito. Hanggang sa biglangang nagulat ang ating bida,
At hindi siya makapaniwala sa nangyayari, dahil tila umano binabahan ng iba't ibang teknik sa paggamit ng sibat, ang kanyang kaisipan. At makalipas pa nga ng ilang sandali, ay sinabi nito na hindi na umano siya makapaghintay, na makaharap at makalaban ang mga first order na halimaw, upang masubukan ang mga bago niyang kaalaman sa paggamit ng sibat. Samantala habang naglalakad naman ang grupo nila Lin Qingluan, ay napansin nito ang isang silawit, at hindi nga siya makapaniwala, habang sinasabi na parang nakita umano niya ang ating bida. Pero sinabi naman ng isang hambog na ito, na guni-guni lamang daw niya yun, habang ang isa naman ay sinabi na hindi si Xu Jingming yun, dahil isang irank lang daw ang ating bida, at pag nagtungo siya sa lugar na ito, ay para na din siyang nagpakamatay. Kaya naman bigla na lang din napatanong si Lin Qingluan, kung talaga bang nagkamali lamang siya, sabay sabi ding ang nakita niya kanina, ay parang si Xu Jingming talaga. Habang ang kaibigan naman ng ating bida na si Liu Jia, ay napapatanong na lang kung kamusta na daw kaya si Xu Jingming. Hanggang sa bigla nga silang tinawag ng isa nilang kasamahan, upang ipakita sa kanila ang tila kakamatay lamang daw na unicorn rhino, at paglapit nga nila ay hindi sila makapaniwala sa laki nito, habang si Lin Qingluan naman ay sinabi na mukhang kakamatay nga lang nito. Samantala, sinabi naman ng isang ito na ayon umano sa pinsalang natamo ng unicorn rhino, ay mukhang nagmula ang pag-atake sa isang mahabang sandata, sabay sabi na isang mahabang sibat lamang ang makakapagdulot ng ganitong pinsala. Dahilan upang muling magulat si Lin Qingluan, at muli ay sinabi at tinanong niya, kung hindi daw kaya si Xu Jingming ang kanyang nakita. Kaya maging ang hambog na may puting buhok, ay napapatanong kung ang ibig daw bang sabihin ni Lin Qingluan, ay si Xu Jingming ang pumatay sa unicorn rhino, pero sinabi naman ng isa na hindi umano ito maaari. Dahil ang may kakayahan lamang na makapatay ng unicorn rhino, ay ang mga may C-rank na abilidad. Sunod ay sinabi nga nito, na kung nais talaga nilang malaman kung si Xu Jingming nga ang nakapatay sa unicorn rhino, ay mas mainam kung tignan na lang nila ang leaderboard rankings, kaya naman agad na ginamit ni Lin Qingluan ang smartwatch niya, at dito ay nakumpirma nga niyang si Xu Jingming umano. Dahilan naman upang biglang mangiwi ang muka ng mga hambog, dahil hindi sila makapaniwala na nasa top 50 umano ang ating bida, sabay tanong na din kung hindi kaya may kapangalan lamang siya, dahil hindi umano sila naniniwala, na ganun kalakas ang mga may E-rank na abilidad. Samantala sa audience stand naman sa labas ng lugar ng pagsusulit, ay usap-usapan ng mga tao ang patungkol sa mga estudyante ng First High, dahil sila umano ang mga nasa top 10 sa leaderboard. Lalo na umano si Zhou Mingyang na nangunguna sa lahat, at dahil sa puntos nito ay mukhang sigurado na umano sila, na siya ang top scorer. Habang ang isa naman, ay sinabi na maraming taon na umano ang nakalipas, magmula nang magkaroon ng isa sa Provincial's Top 100 ang Jiang Cheng, sabay tanong kung papasok daw kaya sa Top 100 ng Provincial si Zhou Mingyang. At sinabi nga ng panot na ito, na si Zhou Mingyang umano ang ace ng Jiang Chen, dahil sa ang kanyang light and swift gale na abilidad, ay sadyang makapangyarihan, bukod dun ay sinabi nga din ito, na sigurado umanong hindi siya magpapahuli sa Provincial Martial Arts Exam. Sunod ay sinabi nga din ito, na hindi siya maaaring magkamali, dahil tiyak umanong makakapasok ng top 100 sa provincial si Zhou Mingyang, ang panot nga palang ito ay si Zhang Wenshan, Director ng Educational Bureau sa Jiangcheng. Sunod ay sinabi nga ni Panot, na lagi umano siyang natutuwa sa mga taga First High, bukod doon ay maayos din daw ang performance ng Third High, dahil isa sa mga estudyante nila ay nasa top 10 na, kaya naman agad na nagpasalamat sa papuri ni Panot, ang matanda sa kanan. Matapos nito ay biglangang sumama ang tingin ni Panot sa principal ng Third High, dahil ang pinakamataas umanong rank ng kanilang estudyante sa Third High, ay nasa rank 18 lamang. Samantala, masyado naman ang gigil ng principal ng Second High, dahil 8 lamang umano sa kanilang mga estudyante ang nasa top 50, sabay banggit sa pangalan ng kanilang mga estudyante, na dapat umano ay mas pagigihan pa nila, upang maging proud siya sa kanilang resulta sa exam. Hanggang sa mapansin nga nila ang pangalan ng ating bida sa top 50, dahilan upang mapatanong ang principal ng Second High, kung sino daw ba si Xu Jingming dahil hindi pa niya narinig ang pangalan na ito dati, sabay tanong kung may estudyante bang Xu Jingming ang pangalan, mula sa rocket class. Habang ang guro naman ng ating bida, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, at ito nga ay ang pangalang Xu Jingming, na nasa top 50 sa ranking leaderboard. Agad nga ding tumulo ang butil-butil nitong pawis, habang tinatanong sa kanyang sarili na hindi daw ba at i-rank lamang si Xu Jingming, sabay tanong na din kung hindi daw kaya tinatago ni Xu Jingming ang tunay niyang lakas. Pero kahit na anong tago nga daw ng ating bida,
ay hindi naman maaaring maging S-rank ang isang E-rank, di ba? Sunod ay naisip nga ng guro ng ating bida, na tanging ang top 10 lamang umano ang pinapakita nila sa mga manunood, kaya naman wala siyang mapanood patungkol sa ating bida, dahilan upang mapatanong na lang siya sa kanyang sarili, kung paano daw kaya nakakuha ng mataas na puntos si Xu Jingming. Samantala sa loob ng lugar ng pagsusulit, ay nakarating na ang ating bida sa tinatawag nilang Central Area, at ang lugar nga na ito ay tinuturing ng may mataas na antas ng panganib. At habang naglalakad nga siya at kumakain, ay iniisip ng ating bida na nasa Central Area na siya ngayon, bukod doon ay mas mababa na daw ang bilang ng mga mapapanganib na halimaw dito, pero dahil sa mas matatalino na ang mga rank beast, ay alam niyang mas mahihirapan na siya sa mga ito. Hanggang sa maramdaman nga niya ang isang papalapit na halimaw, matapos nitong atakihin ang mga sasakyan patungo kay Xu Jingming, at sa pagsigaw nga ng halimaw na ito, ay sinabi ng ating bida na isa umano itong First Order Beast, at tinatawag itong Blade Arm Tiger. At kasabay nga ng pagbagsak ng mga sasakyan sa kanyang likuran, ay sinabi ni Xu Jingming na mukhang maswerte umano siya, dahil kahit nakaka-rating pa lamang niya ng Central Area, ay mayroon na agad siyang nakita na isang First Order na halimaw. Sunod ay mabilis nga itong sumugod patungo sa First Order na halimaw, habang sinasabi na saktong-sakto umano ito, upang masubukan niya ang mga bagong kaalaman niya sa paggamit ng sibat, gayon na din ang lakas nito. At ilang sandali nga lang ang nakalipas, ay agad na sumigaw ng malakas ang halimaw na ito, kasabay ng kanyang pag-atake patungo sa ating bida, dahilan upang bahagyang mapatigil si Xu Jingming, upang paghandaan ang pag-atake ng kanyang kalaban. At matapos ngang makalapit ang mabangis na halimaw, ay sinalubong ng ating bida ang pag-atake nito gamit ang kanyang sibat. Pero sa di inaasahang pangyayari, ay biglang nang inig sa takot ang halimaw na ito, at bigla nga itong napatigil, bago pa magpang-abot ang kanilang pag-atake. Habang ang ating bida naman ay bahagyang napangiti, habang iniisip na ito lang daw ba ang lakas na meron ng First Order Arm Blade Tiger, at mukhang ang Tiger King lang talaga ang magpapahirap sa kanya sa pagsusulit na ito. Sunod ay lumayo nga sa ating bida ang kanyang kalaban, gayon pa man ay sinugod naman niya ito upang ipadala na umano sa MP Erno, kung kaya naman ay napilitan na din na muling umatake ang halimaw na ito, pero mabilis namang naglaho sa kanyang harapan ang ating bida, at inatake nga niya ang dibdib ng halimaw. At dahil sa natamo nitong pinsala mula sa pag-atake ng ating bida, ay tila mas naging mabangis pa ang halimaw na ito, at muli ay naglunsad nga siya ng buong lakas na pag-atake, ngunit madali namang naiiwasan ni Xu Jingming ang bawat niyang pag-atake. Sunod ay bahagyang lumayo ang ating bida sa halimaw, at tulad umano ng kanyang inaasahan, ay talagang makikipaglaban hanggang sa kanilang kamatayan ang mga halimaw na ito. Kung kaya naman muli, ay binago ng ating bida ang kanyang direksyon, at habang iniipon nito ang kanyang kapangyarihan sa sibat, ay sinabi ni Xu Jingming na wala umanong saysay ang ginagawa ng halimaw. Sunod ay nagpaulan nga ito ng pag-atake gamit ang kanyang sibat at kapangyarihan patungo sa halimaw, na naging sanhi upang magkanda-pira-piraso at butas ang katawan nito, na siya na ding dahilan ng kamatayan ng kanyang kalaban. Matapos nito ay nagbigay ng notification ng kanyang system, kung saan ay sinabi nito na matapos patayin ng ating bida ang First Order Arm Blade Tiger, ay nakakuha siya ng 14 na ability points, kaya naman nasabi na lang ni Xu Jingming, na ang puntos umano mula sa mga First Order na halimaw, ay halos doble mula sa nakukuha niya sa mga unranked beast. Sunod ay nagpatuloy na nga ito upang magtungo sa core area, habang sinasabi na mas mataas umano ang multiplier ng ability points, na nagmumula sa mga mas malalakas na halimaw, kung kaya naman ang inaakala ng iba na mapanganib na pagsusulit, ay isang pambihirang oportunidad naman para sa ating bida, upang maka-earn siya ng napakahalagang ability points. At dahil sa bihira nga lang ang pagkakataon na ito, ay gagawin umano ng ating bida ang lahat ng kanyang makakaya, upang mas maka-earn siya ng mas madaming pangpuntos, at ma-upgrade ang kanyang mga abilidad. Samantala sa kasabay na oras naman sa labas ng exam area, ay napansin na ng mga guro at principals ang pangalan ng ating bida mula sa rankings, at dito nga ay tinanong ng mga ito kung talaga bang estudyante ni Gerong Chen Fan si Xu Jingming. Bukod doon ay hindi nga sila makapaniwala, dahil sa dami umano ng mga genius sa pagsusulit na ito, ay isa ang estudyante ng Gerong Fan sa top 50, kaya naman masyado ang papuri ng mga ito sa kanyang pagtuturo. Bukod doon ay nais din ng ibang paaralan na makapagturo siya sa kanilang paaralan, kung mabibigyan umano ito ng pagkakataon. Ngunit masyado yatang na-overwhelm si Gerong Fan sa kanila, at sinabi nga niya ang katotohanan sa mga ito, na kung tutuusin umano ay wala naman siyang naituro o tulong sa ating bida,
At ang resulta nga daw na nakukuha ni Xu Jingming sa pagsusulit na ito, ay bunga ng sariling pagsisikap ng ating bida. Pero muli ay napansin nila ang pagtaas ng ranking ng ating bida, gayon na din ang 44 points na biglaang pumasok sa kanya. At kung susumahin nga daw ni Panot ang 44 points, ay malamang sa pumatay ng 6 hanggang sa 8 unranked beast ang ating bida, sa isang iglap lamang. Pero ayon sa scoring system ng martial arts exam, ay nakakapagbigay nga daw ng 14 hanggang 16 na puntos, ang mga first order na halimaw, at dahil sa 4 na segundo lamang umano ang pagitan ng pagpasok ng mga puntos ni Xu Jingming, ay malamang sa pumapatay ang ating bida ng 5-pick unranked beast, o 3 first order na halimaw kada 4 na segundo, at dahil sa pinapakitang performance ng ating bida, ay tinanong ni Panot ang principal sa paaralan nila Xu Jingming, kung bakit umano may isang henyo pala sa kanilang paaralan. Pero wala siyang natatanggap na balita patungkol dito. Pero sinabi naman ng principal nila Xu Jingming, na maging siya man ay ngayon lang niya narinig ang pangalang Xu Jingming, kaya kung kailangan umano ni Panot ng mas detalyadong paliwanag patungkol dito, ay dapat nilang tanungin ang guro ng ating bida. Agad nga din niyang tinawag si Gerong Fan, at kasabay ng paghawak nito sa kanyang balikat, ay sinabi niyang kailangang ipaliwanag ni Gerong Fan, sa detalyadong paraan ang performance ni Xu Jingming, gayon na din sa kung ano umano ang abilidad at talento na meron ng ating bida. Agad naman itong nagbigay galang kay Panot, at nanginginig nga ang kanyang tinig, habang sinasabi na ang ating bida umano ay mayroon lamang i-rank na abilidad, at ito nga daw ay ang mahinang kuryente niya. Kaya naman biglang napasigaw sa gulat ang principal nila Xu Jingming, at hindi nga siya makapaniwala na i-rank lang daw ang abilidad ni Xu Jingming, sabay tanong kung sigurado daw ba si Gerong Fan sa kanyang sinasabi. Agad naman itong kinumpirma ng guro ng ating bida, at sinabi nga din niya na bago pa man ang martial arts exam, ay paulit-ulit na daw niyang pinapaalalahanan ng ating bida, na masyado itong mapanganib at mas mainam kung hindi na siya kumuha ng pagsusulit. Pero sinabi naman ni Panot, na malamang umano sa may pambihirang lakas ang ating bida, lalo na at nakapasok siya sa top 50 kahit pa isang i-rank lang ang abilidad niya, at dahil din dito, ay lalo umano siyang naiintriga kay Xu Jingming. Sunod ay sinabi ni Panot na mas mainam kung maghihintay na lamang muna sila, at dahil nga daw sa bilis ng pag-earn ng puntos ng ating bida, ay malamang sa malapit na itong makapasok sa top 10. At dahil sa napapanood nila ang pakikipaglaban ng mga top 10 sa leaderboard, ay mas mauunawaan umano nila ang lahat, kung paano nakakakuha ng mataas na puntos ang ating bida, o kung paano niya dinadaya ang system ng martial arts exam, dahilan upang biglang makaramdam ng takot ang guro at principal ni Xu Jingming. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay pumasok na sa rank 9 ang ating bida, habang ang pinsan naman niyang si Tang Chi, ay kasalukuyang rank 12. Sunod ay pinakita nga sa ating ang magandang pinsan ni Xu Jingming na si Tang Chi, na nagsasabing ang pinsan nga niya talaga, ang may kagagawa ng malakas na pag-atake sa Thunder Martial Arts Gym kahapon. Habang ang rank 1 naman na si Zhou Mingyang, ay masyado ang gulat, dahil 6 na oras na lang umano ang nalalabi sa pagsusulit, pero isang bagong pangalan na hindi niya kilala, ang biglaang pumasok sa top 10. Samantala, kasalukuyan naman ang nakatutok sa ating bida ang camera ng isang drone, kung saan ay kinukuhanan nga niya ng video ang pagpatay nito sa mga halimaw. At dahil nga sa pagpatuloy na pag-earn niya ng mataas na puntos, ay sinabi niyang tulad ng kanyang inaasahan, na mas mataas umano talaga ang bigayan sa lugar na ito. Sunod ay agad nga din niyang napansin ng drone, kaya naman napapatanong siya kung pumasok na daw ba siya sa top 10. Sunod ay sinabi nito na ang martial arts exam umano, ay paraan upang subukin at alamin ang lakas at potential nilang mga kandidato, kung kaya naman mas makakakuha sila ng madaming atensyon, kung magkakaroon sila ng magandang resulta sa pagsusulit. Sunod ay sinabi nga niya na wala siyang intensyon na itago ang kanyang lakas, dahil ang makapasok siya sa leaderboard top 10, ay simula pa lamang. Pero bago nga daw siya pumasok sa core area, ay kailangan muna niyang pataasin at palakasin ang kanyang mga abilidad. Agad na din niyang napansin na mahigit 300 na ang kanyang ability points, pero dahil sa wala pa ding notification upang mag-level up siya, ay naisip niya na mukhang kakailanganin talaga niya ng cultivation method. Dahil din dito, ay naisip na lang ng ating bida na mas mainam kung papalakasin na lang muna niya ang kanyang physique at spirit ability, kaya naman agad niyang ginamit ang kanyang ability points upang ma-upgrade ang mga ito, at matapos nga nito ay naisip niyang ito na umano ang tamang oras, upang pumasok siya sa core area. At makalipas nga lang ang ilan pang sandali, ay nakarating na sa core area ang ating bida, at dito nga ay sinabi sa atin na nasa pinakamataas na ang antas ng panganib sa lugar na ito,
para sa mga estudyanteng kumukuha ng pagsusulit. Dahil ang mga halimaw sa lugar na ito ay mas mababangis at kinakain na din nila ang kapwa nila halimaw. Agad na ding nakita ng ating bida ang pulutong ng mga arm-blade tiger na ito, at ang isa nga daw na nasa itaas ng unicorn rhino, ay ang pinakamalaki at mataas na aura, at dahil sa mahabang patalim sa mga paa ng halimaw na ito, ay natukoy ng ating bida na ito ay ang tinatawag nilang arm-blade tiger king. Agad na nga din siyang lumabas upang sumugod, nang bigla naman siyang may naramdaman na kakaiba, at agad na ding sinabi ng ating bida na lumabas na umano ito, dahil naramdaman na niya ang aura ng rank 1, na agad namang nagtungo sa ating bida. Dito ay sinabi nga niyang matalas umano ang pakiramdam ng ating bida, at hindi nga daw niya inaakala na mapapansin siya nito, sabay sabi na hindi umano niya inaasahan na makikita niya si Xu Jingming sa lugar na ito, ang estudyante na biglaang pumasok sa top 10. Kaya naman tila nagulat din ang ating bida, habang binabanggit ang pangalang Zhou Mingyang, sabay tanong kung kilala ba siya nito. Pero sinabi lang naman ni Zhou Mingyang, na pamilyar umano siya sa lahat ng may kapasidad na makapasok sa top 10, at dahil sa bago umano sa kanya ang muka ng ating bida, ay naisip niyang siya si Xu Jingming. Sunod ay bigla nga din itong sinabi, na kanina pa umano niya minamanmanan ng grupo ng mga arm-blade tigers na ito sa lugar, kaya naman agad ding tinanong ng ating bida, kung nais ba nitong agawan siya sa mga arm-blade tigers. Pero bigla namang sinabi ni Zhou Mingyang na hindi umano, at dahil ang arm-blade tiger king ay isang mid-tier first order na halimaw, at dahil sa isang pulutong din sila, ay siguradong hindi sila kakayaning labanan ng isang tao lamang, sabay sabi na mas mainam kung magtulungan sila, pero bahagya nga lang din na nagdilim ang muka ng ating bida, at sinabi nga nito na hindi na umano kailangan, dahil sapat na umano siya o ang taglay niyang lakas, upang pabagsakin at patayin ang mga halimaw na ito.